Good morning mga idol. Ayan, so mahigit na po 1 week mga idol since na naglagay po tayo ng dayami mga idol. So mapansin niyo po before mga idol, grabe sobrang green na green talaga yung mga damo dito mga idol sa ating watermelon. Yan, ito yung pang-apat na batch na po ng ating watermelon mga idol until makuha po natin ang lahat ng discard dito sa watermelon, and we will share po lahat-lahat mga idol. Even every video po nag-share po kami ng mga diskarte namin. So ngayong umaga mga idol, before mahigit 1 week mga idol, naglagay po tayo dito ng dayami. Yan, kung saan kinuha po natin sa kabilang barangay, sa Barangay Baras. Ayan, dinala po natin dito sa Barangay Katungal, Tacurong City para ilagay dito sa mapunuan ng ating mga watermelon. Dahil saan tamakmak talaga itong mga sudsod na ito mga idol. Mayroon pa naman ito patayin mga idol. Yan. So ang effect po mga idol, ganito na po siya. So lahat po na natakpan ng uhot or yung dayami, titingnan natin mga idol. Yan at least para makita nyo. Yan po siya. Ito na po yung mga sudsod. Pero later on, mamatay po yan siya mga idol dahil wala pong photosynthesis na magaganap dyan kasi hindi po siya makakita ng sunlight. Yan, parang ganyan So ang mga tutubo lamang is dito sa gitna. Yan, pero later on, pag-aralan pa natin, baka mag-spray po tayo ng glyphosate. Yan, kung mamatay po siya. Kasi kung mamatay siya at saka hindi po makaka-apekto sa pakwan, i-sprayhan din natin itong mga tumubo na konti. Yan. Pero mga idol, yan yung dito natin na area, dito na side, in-spray na po natin ng glyphosate. Yan, so namatay na po siya. Yun nga lang, glyphosate is hindi po talaga siya pwedeng i-spray dito sa ating mga watermelon kasi kasama po yung mga watermelon na mamatay mga idol kapag in-spray po natin yung glyphosate dito, like yung clear out, ground plus, or yung kung any mga ano pang ginamit. Pero yung ginamit po namin dito is clear out. So dito mamatay po kasama yung mga watermelon natin. Ang ginawa po natin, yan, ang pag-spray lang po natin is dito sa gilid. So tinakpan po natin ng parang labador. Ano ba yung labador sa Tagalog man? Baryena yung tawag yan. Basta labador. Yung parang planggana. Oh, yes, planggana. Tinakpan po natin ito siya ng planggana. And the same time, nag-spray po tayo dito sa paligid. So, kaya hindi po namatay yung ating mga watermelon. Hindi po siya tinamaan dahil nakatakip po siya ng planggana. And ganito na po siya. 1 month po ito siya mga idol, no? Yun nga lang, medyo na-delay po tayo mga idol. Dahil, ang mga watermelon po natin is nabansot. Yan. Dahil napuno talaga ng damo mga idol. Pero nung nagpa-lagay tayo ng dayami dito, nag-spray na po tayo ng Primo Plant Booster na foliar fertilizer para sumipa at saka bumulusok yung kumapang na siya agad yung mga watermelon. Kaya ganito na po siya mga idol after na spray natin ng foliar fertilizer na yung ginamit natin na Primo Plant Booster, the same time fungicide. So, hindi kasi pwedeng lagyan natin ito siya ng dayami at the same time mag-spray tayo ng foliar kasi bubulusok din or tataba din itong mga damo na yan na sudsod na yan. Ito ganito, yung mga sudsod na yan. Yan. Dapat watermelon na talaga ang tumaba. Kaya yan bumuelo na po siya. So, delay po tayo mga idol ha. Dapat kasi ang age ng watermelon natin na ganito siya kaba is 2 weeks to 3 weeks ganito na siya. Pero ito is nag 1 month na po mga idol dahil isa din po sa mga dahilan mga idol is nagkapon po tayo or yung nag-pruning. Kita natin dito, nag-pruning tayo. Dito is hindi na pruning. May mga na-pruning kasi tayo mga idol dahil para ano kasi, ang isa sa mga diskarte natin na nag-pruning tayo mga idol, marami pong nauna, maraming na-delay. So like mga ganito na-delay. So hindi natin na-pruning. Nag-pruning tayo sa mga nauna para mabilis po silang dumami. Like ito. Nagputol tayo dito mga idol. Nagputol tayo. Yan, titingnan natin ito mga may pruning natin. Ito is nag-pruning din tayo. Ito mga idol. Ito yung udlot ng watermelon natin na nag-pruning tayo. So supposed to be magbulaklak na siya. Yun nga lang, naglabas po siya ng another sucker. Parang sucker, hindi naman to totally sucker dahil ito yung pinaka main purpose ng ating pruning. Every nodes po yan siya mga idol, lalabas po yung udlot. Ito.
After na pruning natin, ito siya mga idol. Yan, bagong udlot siya dyan, oh. Yan, oh. Isa, dahil dyan na nodes galing. Ito na naman na nodes, ito ang udlot niya. Sa baba, ito yung udlot niya, oh. Yan. Tapos, ito, sa pinakababa. So, 5 to 7 leaves. Ito, may udlot po siya, oh. Nodes pala. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 leaves or 5 nodes, doon po tayo 5 to 7. Doon po tayo nagputol mga idol. Like ito. Pinutol natin ito. So nagpruning po tayo. So ito yung bagong udlot niya. 1, 2, 3. Yan. Ito pang-4. Pero baka hindi na ito makabol. Yan pang-5, oh. So 5 na nodes or 5 dahon, doon po tayo nagputol. Pero usually averaging natin is 5 to 7. So ang mangyari, dahil siya nauna, pinutol natin, nagpruning tayo. Ito ang nangyari, na delay siya, almost magkakasabay pa rin sila mga idol. Dahil almost same age yung kanilang parang udlot. So ganyan kahaba at saka ganyan kahaba. So ang mangyari niyan, sabay-sabay pa rin sila magbunga. So tandaan po natin mga idol, huwag po talaga tayo mag-spray ng foliar fertilizer kapag marami pang damo sa punuan natin mga watermelon. Dahil ang mangyari, yan yung mga damo lang talaga ang pinakaunang makapag-benefit sa ating spray na foliar fertilizer. Instead na lumago, kasama din pong lumago yung mga damo dahil nakatamaan din po sila ng foliar fertilizer. So dapat ganyan po siya, oh. So later on, ito mga tinakpan natin ng dayami na damo, ito. Yan, nag-start na po siyang mamatay mga idol, oh. Oh. Dahil hindi po siya makakita ng araw. Wala po siyang photosynthesis. So ang mangyari, mamatay po yan siya. And other, yan, itong mga dito banda na makakita ng araw, inispera na po natin siya ng glyphosate. Yan, dito nga lang hindi tayo makapag-spray dahil may watermelon. Ayan, so dito yung mga kasama natin, sila Ramil at saka si Michael. Ayan, nag-spray po sila ng yan, Primo Plant Booster Taurus na insecticide mga idol para sa leaf miner at saka sa uod. The same time, sticker. Dahil maulan po mga idol. Kaya ng umaga pa naulan. La Nina pala yung January to March mga idol. Yan, so the same time, sa mga nagpa-follow po sa amin mga idol at saka sa bago sa aming channel, please do subscribe po at saka i-like naman yung ating video. Ang wala nating kamatayang pipino, yan na naman, oh. So even dito po tayo sa Tacurong City, yan, nagtanim din tayo ng pipino. Paikot po yan siya sa ating area lahat-lahat mga idol, oh. Yan, hanggang doon yung mga green na nakikita nyo, mga poste na yan, oh. At saka may green, puro pipino po yan siya mga idol. Yan, punta natin yung kasama natin dito. Puro pipino po yan siya mga idol ang ating tanim. And good news, yung mga pipino po natin, naamoy ko yung insecticide, ay namumulaklak na po siya mga idol. So sana gumanda yung presyo dito sa ating mga pipino. Ito po siya, oh. Yan, ito yung ating mga pipino, may bulaklak na. Maybe 1 week from now, meron tayong konting harvest dito sa ating mga pipino. Yan, so kural lang man po ito mga idol. Ginaya po natin yung mga unang diskarte natin. Kural na pwede kang kumita sa ating kural. Yan. So nagdagay po tayo ng mga pipino dyan para sa mga intruders din, hindi makapasok dito. At the same time, extra income po. Kaya may pipino po dyan mga idol. Yan. Sa mga nag-watermelon, pwede nyo pong magaya sa amin. Pero wag naman po tayo lahat-lahat na magtanim. Baka magmura na naman. Hindi tayo makabawi. Milo? Kung magdami, no? Alam mo, magsabay-sabay lahat. Ako, delikado. Baka dumami na naman ang pipino sa market at saka darating yung time na tag 7 pesos, 5 pesos yung presyo ng pipino. Yan, o, yan. Taurus po ng insecticide ang ating spray at saka Primo Plant Booster. Yan, the same time, sticker para kahit maulan walang problema po. Yan ang ating mga pipino. So yung mga pipino po natin, yan, nag-spray na po tayo dyan ng non-selective na selective na herbicide. Yung hindi siya mamatay yung pipino, yung damo lang ang mamatay. Yun nga lang, inulanan po siya kahapon. So kahapon nag-spray, naulanan din po kahapon. Tingnan lang natin kung tutubo. Yan. Pero yung ating mga watermelon, ito na po siya.
Ganda na siya, oh. Yan. So maybe madali po tayo ng harvest. Dapat 1 month from now is may harvest na tayo. Pero baka isa't kalahating buwan from now pa tayo maka-harvest. Yan, oh. Meron na tayong mga bulaklak dito, oh. Yan. Pero bata pa siya. Kasi pinutol natin dito. Nag-pruning po tayo sa tawag yan, sa ating pakwan. Yan. Ganyan po siya mga idol. Yan, hanggang doon. Yan, maraming salamat po sa mga sumusubaybay po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. At saka sa ating Facebook page. Yan mga idol. Yan, tuloy-tuloy lang po ang pag-update natin dito sa ating pang-apat na po na batch ng ating pakwan. Ngayon po is meron po kami pang 5 batch. I think magpo 4 days na itinanim. Ito yung 1 month old na itinanim. So sunod-sunod na po yung ating watermelon dahil medyo maganda lang kasi yung watermelon kasi short term crops. At the same time yung pipino natin is short term crops. Unlike sa mga talong na matagal, sa sili matagal, mahirapan sa mga harvester like yung sili natin, kailangan ng maraming mag-harvest. Kaya ang presyuhan din, nakakalugi yung presyuhan sa watermelon, hindi siya masyadong ganun siya kabagsak. Pero pipino will, yung nagbabagsak po talaga siya ng napakababa na presyo. Yan po, sana pala rin tayo dito. Mike, shout out. Kailan kaya? May lang napsak pa lang ang ma-spray natin dito. Lahat. Lahat po? Oo. Siguro. 8? 3, 4? Mabilis pa lang, no? Oh. Wala pa po, mayroon pa sa kabila po. May sa kabila pa mga idol. Mga 4 po na tangkihan. 4 na tangke, yes. Ayan. Ganun po siya mga idol. Saka 2 tangke po sa pipino. 2 tangke sa pipino, add-ons. Ayos, yan. So ito yung area natin. So maraming salamat mga idol. Happy farming! Bye-bye!